Sa isang probinsya ng Thailand, matatagpuan ng isang abandonadong resort na pinamumugaran daw ng itim na mahika. Ilang siglo na ang nakaraan ng unang ginamit ang mga ritual na ito at kalaunan naging parte na ng kultura at marami pa ring tao ang gumagamit at naniniwala sa kakayahan ng itim na kapangyarihan. At sa lugar na to meron kaming nadiskubre na magpapatayo sa aming balahibo. Isang patunay na ang mundo ay puno pa rin ng misteryo. Oh my God, no. Oh my God, no. From Bangkok, kailangan namin bumiyahe ng 6 na oras papunta sa lokasyon. Medyo malayo ito kaya dinaanan muna namin ang magagandang tanawin. Pabiyahe pa tayo ng another 2 hours and 40 minutes. Pero kahit sobrang layo po nito, pupuntahan po namin yan para maipakita po sa inyo yung location. Kaya please subscribe. Halos padilim na makarating kami sa probinsya. At pagdating sa lokasyon, ito ang bumungad sa amin. Isang gusaling kakaiba ang disenyo na abandonado. Guys, papasok na tayo ngayon sa location. Medyo masukal dito yung daanan, pero gilid lang to ng highway kaso napapalibutan na to ng mga damo, matataas na damo, tsaka ito mga punong may tinik, kaya medyo delikado din. Kapansin-pansin na ang kalumaan ng gusaling to, pero hindi mapagkakaila ang kakaiba nitong disenyo, kaya magtataka ka talaga bakit ito iniwan lang dito. Gagi, may mga isda pa, iniwan lang dito. Yan o. Tapos yun o, yung mga bato niya, sobrang tibay guys. Sobrang kakapal. Nakakapagtaka kasi marami namang taong dumadaan dito. Pero mapapaisip ka talaga bakit bigla tong inabandon. Kasi for sure kung open pa to, hindi pwedeng hindi to papansinin. Kasi ito lang yung pinakakaibang structure na nandito sa road na to. Pagpasok sa loob, may natagpuan kaming bagay na posibleng konektado sa mga ritual dito. Oh my God. Ano ito? Parang alay. Baka ito nga yung sabi nila guys, meron pa ditong mga buong yung hindi pa nabubuksan ng mga inumin. Kasi yun yung isang kwento dito guys, ginawa na daw tong parang ritual mga alay. Kasi uso yan dito sa Thailand guys. Kung sa atin pa kulam-kulam, marami yan dito. Tapos yung kumantong, yung proseso na ikukulong nila yung espiritu sa manika, marami yan dito. Nagsitanggalan na rin ang ibang parte ng gusaling to at dito sa pintuan, meron pang mga gamit na naiwan. Oh my God, love, meron pa ditong damit. May mga naiwan pang damit dito guys. So dito meron pang isang nakasulat guys. Ano ibig sabihin niya, love? Ito, bad word. Bad word? Why? Ano youth? Why? Kway? Naiwan din dito nakapaskil sa pintuan ng kanilang lumang larawan. Dito pa yung mga dating pictures nila. Yun guys, so meron pang pa-costume. So ganyan siya dati. Pero ngayon, na siya? Abandon na siya. Madami talagang pumupunta dito pero ngayon, hinayaan na lang siya kahit nasa gilid siya ng daan. Meron pala bo. Siguro nila to? Check in, check out nila guys. Nakakandado na ang pintuan kaya naghanap kami ng iba pang pwedeng madaanan. At habang naglilibot, may nakita kaming kwarto sa baba ng hagdan. Ano yan? May gamit. May kama, tsaka damit. Oh my God. Ito guys, gagi meron ditong higaan, no? Bigla kaming kinabahan dahil baka tao ang makakasalubong namin dito at hindi multo. Or baka may nag-squat dito. So may tabo dito. Kaya nga eh. Akala namin nung una baka may nakikitulog lang hanggang sa may nakita kaming galon na nakakalat sa sahig. Rugby? Ay putyang galaw, ano? So, ibig sabihin may nagra-rugby din dito. Baka ito yung nakaano dito. Kasi dito guys, dito lang banda yung rugby, oh. Gagi, delikado to ah. Hindi kaya may nag-ano dito. Tara na.
Lipat na tayo guys. Delikado to kasi dito. Mukhang ginawa ng pustuhan to. Kaya binilisan na namin agad ang paglilibot at dito sa lapag may natagpuan kaming mga mahalagang papeles. Nepien. Mekyen? Baka mga resibo nila to pero nakaselyo eh. Sin guys, meron pa dito mga papeles oh. Siguro logbook nila to. Oh. Ano sabihin nito? ใบเสร็จของใช้ในเดือนเมษายนresibo Andito pa lahat ng mga listahan nila, mga records ng empleyado at kopya ng mga deliveries nila. Tara, di pa tayo. Guys, check natin dito sa labas. Kasi meron pa ditong isang structure. So, tingnan natin to. Tapos hanap tayo ng daan papunta sa loob. Sa bahaging to naghalo na ang mga gamit at basura, mga sirang appliances at mga ilaw na hindi na gumagana. At sa kabilang dulo, natagpuan namin ang kanilang banyo. Ito yung toilet nila, lab. Dito yung hongnam. Sira-sira na rin ang ibang parte, pero bakas pa rin ang kagandahan ng disenyo. Ang mga detalye sa kisame at dingding ay patuloy na nagsasalita ng kwento ng nakaraan kahit na ang panahon ay nag-iwan ng mga bakas ng paglipas. Grabe yung effort sa paggawa dito. ganyan yung tsura niya dati. Yan, meron din silang semento. May company rin sila. Sobrang lawak oh. Pero medyo delikado na kasi may mga bubog na dito guys. Yan oh, medyo dandaan lang kasi baka maano tayo lab. Grabing lawak nito no. Sa likod nito bumungad sa amin ang isang malaking kwarto at kung di ako nagkakamali, ito ang kanilang opisina. Pati dito napakaganda pa rin ang disenyo pero basag na ang mga salamin nito. Parang bago ka makapasok doon sa toilet ng lalaki, may dadaanan ka pang parang opisina. So, ganun kasi dito mga toilet sa Thailand. Kasi may mga dito, parang VIP pag papasok ka sa mga toilet nila. Ito nga, okay pa yung tiles, lab. Madalas sa mga CR nila may bidet pa talaga. Kaya nga eh. So, dito, minsan ka lang makakita ng toilet dito sa Thailand na wala siyang bidet. So, halos lahat dito kung saan ka pumunta, merong bidet yung mga toilet nila, guys. Naghahanap kami ng pwedeng madaanan papasok at sa bandang dulo, nakita namin ang pinaniniwalaan nilang templo ng mga espiritu. Shucks. Doon yung templo na nilalagay nila para sa mga espiritu. Ayun. Meron din guys. So meaning may nag-aalay din dito. So yun guys, bilisan na natin. Tapos try natin mag-investigate dito. Yung temple na to, isa to sa parang factor na sinasabi nilang haunted yung lugar. May nakita kaming lagusan na pwedeng madaanan. Baka nandito yung sinasabi nila eh. Inaalay guys. Pero kasi kanina may nakita tayo dun sa harap. So baka dito sa loob meron din. Kaya inakyat namin para makita anong meron sa loob. Oh my God, daming gamit dito guys. Daan. Medyo mataas ah. Ito nga ba? Napakaraming gamit ang naiwan pa dito at yung ibang parte halos wala pang sira. What the heck? Sobrang daming gamit. Literal na sobrang dami. Nandito pa ang mga lagayan ng pastry, ref, cabinet at ang kanilang kitchen sink na halos wala pang sira. Time check, it's already 10:57 na dito sa Thailand. So, bilisan na natin. Oh, shucks. Tandaan na ba? Sino yun eh? Ilaw. Fluorescent nila yan. Diyan siguro yan sa ref oh. Dito sa lamesa may nakita kaming listahan na magtataka ka talaga bakit ito nagsara. Dito pa lahat guys. Mga 5 digits, no? 5 digits oh. 23k per day? What the heck? Kaya nakakapagtaka siya na bigla na lang tong inabandona. Kasi malaki yung sales nila araw-araw eh. Tsaka ang ganda ng location guys. Palabas na sana kami nang may bigla kaming mapansin sa pader nila. Oo, yung mga pader guys. Di kaya may meaning din to. Mga simbolo ng sinaunang Egyptian rituals at mga taong espiritual. Kakaiba yung niya. Mga nakaukit dito sa pader, no? Gaging hirap nito. Di kaya may meaning din to. So guys, kung may alam kayo sa mga ganito readings about sa Egyptian, comment nyo naman. Kasi hindi namin alam kung ano mga meaning ng mga to. May
din to may significant na connection sa mga nangyari dito. Kaya to na-abandon. Or kaya may mga gumagawa ng kakaiba ngayon dito. So mahirap to. Check pa natin sa taas. Tingnan natin kung ano pa yung mahanap natin doon. Tara. Hindi kami sigurado kung konektado ito sa mga sinasabi ng lokal, kaya lumabas na kami agad para tingnan kung anong meron sa taas. Uy! So guys, check natin yung taas. And kung na-appreciate nyo yung exploration natin dito guys, please do subscribe kasi marami pa tayong lugar na pupuntahan. Kagaya nito. Umakyat na kami agad para tingnan anong meron doon at pagdating sa taas, ito ang tumambad sa amin. Oh my God, love. Diba yan yung sinasabi dito na pag nilalagay, pag bumulwak? Ba't mayroon yan? And guys, maraming ganito dito na naglalagay sila. Sinabi sa akin dati ng monk na pag nilagay mo daw yung, ano ba yan, langis, dapat daw ilagay yan sa labas bago ka pumasok. Pero dito siguro may pumasok dati dito, tapos nilagay niya dito yung bote. Hindi ito magandang senyales at mas lumakas ang aming kutob na baka merong ang gumagawa ng ritual sa lugar na to nang makita namin to. Oh my God, God. Oo nga, masamang pangitain to guys. Meron patay na kalapati dito. Kulay itim. Tara, bilisan natin lang. Kaya nagmadali na kami para tingnan anong meron dito at pagpasok sa loob, ito ang bumungad sa amin. OMG guys, tingnan nyo to. So para kang nasa ano dito. Alam mo yung kung saan sila nagpe-pray dati sa Egypt? Parang ganyan yun eh. Oh my God, love, meron pa dito isa. What the heck? So meron dun sa labas. Tapos meron din dito. Dito talaga nilagay yung kalapati. Kaya alay yan. Yun nga eh, baka nga konektado sinasabi ng mga taga dito. Kasi wala naman akong nakita dun kanina sa baba. Ito yung creepy kasi di natin alam ng meaning nito sa Egyptian eh, no? So nakapalibot dito. Tapos consistent yung disenyo niya dun sa baba. Akala namin nung una ito na ang sinasabi nila hanggang may nakita kami sa may lamesa. Love. Oh my God. Ito ata yun. Oh my God, guys. Dito nga yun. Ito yung alay. Kasi mga laruan dito ginagawang alay. Holy crap. So yun guys, dito kasi sa Thailand, nag-aalay sila ng laruan, hayop, damit, ano ba yung inumin. Ito yung altar. OMG guys. Parehas ito sa nakita natin na abandonadong gusali sa Bangkok at kumpirmado na merong nagre-ritual dito. May ugat-ugat oh. Ayan oh. So meaning bata yung ano dito? What the heck? So, Para sa bata yung inaalay nila. Kaya sinubukan ko agad kung merong masasagap dito ang EMF. bukan natin mag-EMF. So yun guys, wala siya. Hindi siya pumapalo dito. So meaning, hindi abot to ng kuryente. Hindi siya abot dito guys. Wala itong nasasagap sa harap pero paglapit ko sa altar, Oh, ayan na siya. Kita dyan, lab. So yun guys, dito siya, yan oh. pumitik ito nang nilapit namin sa altar at nang sinubukan namin magtanong, ito ang nangyari. Try mo nga, lab, kausapin. ตัวนี้เราอยู่กับใครบ้าง มีใครอยู่กับเราบ้างไหม What the heck? Guys, wala yung hawak si Diane, ha? Kaya nag-decide kami agad mag-imbestiga. Kung meron kaming espiritu o elemento na kasama dito ngayon, pwede nyo bang patunugin ang isa sa mga gamit namin? ถ้าเราอยู่กับใครที่นี่ขอใช้อุปกรณ์ได้นะคะ Bigla nitong pinatunog ang dead bell. Ibig sabihin, tugma ang nasagap ng EMF namin. Usually, hindi tumutunog agad dyan, eh. Pwede po ba namin malaman kung espiritu ka o elemento? เรารับรู้ว่าเป็นวิญญาณหรือธาตุเพราะ Oh my God. ano siya, espiritu. Pwede po ba namin malaman kung marami kayo dito? ที่นี่มีวิญญาณคนเดียวไหมหรือว่า
หลายคน isa lang. Isa? Sinubukan kong tanungin kung magtutugma ang sagot nito sa mga laruan na nandito. Pwede ba namin malaman kung lalaki ka o babae? กดกริ่งหนึ่งครั้งถ้าเป็นผู้ชาย Oh my God, Gagi. Lalaki. So tama nga. Yung mga alay dito, pang lalaki. So bata yung nandito. Pinatunog nito ng ilang beses ang dead bell na parang pinaglalaruan. Okay lang ba sa'yo na nandito kami? ถ้าโอเคกดกริ่งหนึ่งครั้ง ถ้าไม่โอเคกดกริ่งสองครั้ง Dito ka ba namamahay? ทีนี้เป็นบ้านของคุณใช่ไหม Yes. Oh my God. So dito nga siya Oh, ayan. What the heck? Naglalaroan niya. Sinubukan kong tanungin kung kailangan niya ng tulong namin. Kailangan mo ba ng tulong namin? คุณต้องการให้เราช่วยคุณไหมกดกริ่งหนึ่งครั้งถ้าโอเค ถ้าไม่ใช่กดกริ่งหลายครั้ง No. No No. Oh my God. Sumagot ito gamit ang dalawang gadgets. Una sa tatsulok at kinumpirma niya ito sa dead bell. So gusto niya mamalagi dito. What the heck? Guys, 3 na yung pinapatunog niya. Yan, wala kaming hawak or anything dito, What the heck? So kung ayaw mo ng tulong namin, pwede ka ba namin kausapin sa spirit box para po mas klaro yung mga sagot nyo? โดยใช้สปิริตบ็อกได้ไหม Yes. Kaya nilabas ko agad ang spirit box para makakuha kami ng klarong sagot. Pwede ba namin malaman kung anong dahilan ng pagpanaw mo? สาเหตุเสียชีวิตยังไงคะ Ano? ไม่สบาย May sabay? Ibig sabihin, hindi maganda? Gusto mo bang umalis sa lugar na to o gusto mong manatili dito? คุณอยากอยู่ที่นี่หรือว่าออกจากนี้ไหม คุณอยากอยู่นี่ไหม Oh my God, love. This time ang rempad naman ang pinaglalaroan niya. คุณอยากอยู่ที่นี่ไหม Yung rempad, yung inaano niya. Spirit box na rin siya sumasagot. Kaya nga, hindi niya rin pinapatunog yung dead bell, guys. Gusto lang po namin klaruhin. Gusto mo po ba magstay dito o gusto mo na pong pumunta sa liwanag? คุณอยากอยู่ที่นี่ตลอดไปไหม หรือว่าเก่าก้าวแสสูงสว่างไหม Ay, susing. Ikaw, susing? Gusto niya lang tumawid sa liwanag. Oh my God. Ulitin natin para mas klaro. What the heck, guys? Lala nun. Sinubukan naming ulitin para makumpirma kung tugma pa rin ang sagot niya. Gusto mo bang tulungan ka namin? ขอบอกอีกที่หนึ่งได้ไหม คุณอยู่อยากที่นี่ตลอดไป หรือว่าเก่าก้าวสู่แสงสว่าง Chai Mai, oh my God. At mas lalo nitong pinaglaruan ng mga gadgets na para bang nagagalak na siya. What the heck, guys? Kaging lala. Ayan, nung pagpapatayin ko to, pinapatunog niya to. Mag-aalay agad tayo ng dasal. Ito din no, pinaglalaruan niya, guys. Ibig sabihin, nandito siya. At nang tinanong ko kung dito pa siya sa harap namin, ito ang nangyari. Nandito ka ba ngayon sa harap namin? คุณอยู่ที่นี่อยู่หน้าเราใช่ไหม คุณอยู่หน้าเราใช่ไหมโทนี้ที่นี่ครับ
Kap? Sumagot ito sa REM pad at sa spirit box. Mag-aalay po kami ng dasal para sa iyo. Aalis na po kami. Hindi ka po namin pinapahintulutan na sundan kami. Sana po matahimik na po kayo. At maraming salamat po sa pagpapaunlak sa mga tanong namin. ขอบคุณที่คุยกันขอบคุณที่คุยกันกับเรานะเราจะให้อธิษฐานสำหรับคุณก้าวสู่แสงสว่างนะ At sa huling pagkakataon, sumagot ito gamit ang REM pad at tinanaw namin to bilang pasasalamat. Kap. Oh my God.